Bago tayo magsimula mga kaninuno, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng sumuporta sa first upload natin sa Pintados. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Kaya ang tanong ko sa inyo mga kaninuno, nag-subscribe na ba kayo sa kabilang channel na Pintados? Hashtag letter A kung oo, at hashtag letter B kung hindi pa ninuno, magsusubscribe pa lang. Kayo nang bahalang sumagot mga kaninuno. Pero bago ang lahat, simulan na natin ang unang kwento ni Emong, ang mamamatay aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isang angkan ng mga mamamatay aswang na kinikilalang mga manggaaw. Walang eksaktong taon. Sebaste Antique. Sa isang liblib na baryo ng Antique, naninirahan ang isang malakas na angkan ng mga manggagamot at antingero. Tinawag nila ang kanilang angkan bilang manggaaw. Ang pangunahin nilang tungkulin ay manggamot ng mga tao. Ngunit magmula nang lumaganap ang pananalanta ng mga aswang, dito nila napagdesisyonan na bumuo ng isang pangkat na tutugis sa mga aswang. Sinanay nila ang mga tao upang maging mahusay sa paggamit ng mga dasal pangkumbate, pangproteksyon, at pangkulong. Isa na dito si Ramon, isang manggagamot at pinakamahusay na manunugis. Namumuhay ng mapayapa noon si Ramon. Kasama niya ang kanyang asawa at anak na si Emong. Nang panahong ito ay nasa edad 20 pa lang si Emong at nagsasanay din upang maging manggaaw. Sa murang edad ni Emong, makikita na sa kanya ang kahusayan sa paggamit ng mga dasal at kasangkapan ng mga manggaaw. Kaunting description lang tungkol sa nasabing angkan. Ang pangunahing kagamitan ng mga manggaaw ay talibong. Isang uri ng mahabang itak na kadalasan ay pinaparisan ng isang maliit na kutsilyo sa pakikipaglaban. Ang manggaaw ay isang katawagan sa salitang karaya na ang ibig sabihin ay taong may dalawang sandata. Balik tayo sa kwento. Sa edad ni Emong, ilang beses na siyang napasabak sa pakikipaglaban sa mga aswang kasama ang kanyang ama. Isa sa mga natugis nila, ang kilalang aswang sa bayan ng Dueñas, Iloilo. Nang mahuli ito ng kanyang tatay, hinayaan niyang si Emong ang pumatay sa aswang. Yon ang unang aswang na napatay ni Emong. Mahusay, Emong. Tatandaan mo. Ang mga aswang ay walang lugar sa mundo ng mga tao at kaya natin ginagawa to para panatiliin ang kapayapaan. Wika ni Ramon. Isang mabuting tao at mahusay na guro ang kanyang ama. Maliban sa mga bagay na itinuturo niya kay Emong tungkol sa pamamaraan ng pakikipaglaban, tinuturuan niya din si Emong na maging mabuting tao sa kanyang kapwa. Tatandaan mo, Emong, ang dahilan natin kung bakit natin ginagawa ang lahat ng to ay upang ipagtanggol ang kapwa-tao natin. Ito ang tungkuling ibinigay sa atin ng amang may likha. Wika ni Ramon. Tay, paano naman po yung masasamang tao? Kailangan ba natin silang ipagtanggol? Tanong ni Emong. Oo naman, Emong. Walang pinipiling tao ang tungkulin natin. Dahil lahat ng tao ay nilikha ng Ama na pantay-pantay. Kaya ganon ang gagawin natin. Tugon ng kanyang ama. Payapa ang kanilang pamumuhay noon. Ngunit, may isang kaganapan ang nakapagpabago sa ugali ni Emong. Isang gabi habang naghahapunan,
Nakarinig ng sigawan si Ramon at Emong sa labas ng bahay nila. Dali-daling lumabas si Ramon bitbit ang kanyang talibong. Sumunod naman sa kanya si Emong. At saktong paglabas ng bahay ng kanyang ama, kaagad siyang dinagit ng isang malaking lumilipad na elemento. Ibinagsak siya sa harapan mismo ni Emong. Kaagad siyang nilapitan ng binata at kitang-kita niya ang pagbulwak ng dugo sa bunganga ng kanyang ama. Nang tingalain niya ang elemento, nakita niyang dumapo ito sa isang malaking sanga ng patay na puno. Isang malaking taong ibon. Kitang-kita nito ang pagngisi ng nilalang na tila tuwang-tuwa pa sa ginawa niya sa tatay ni Emong. Mandurugo, pagbabayaran mo yung ginawa mo sa tatay ko. Galit na wika ni Emong. Ngunit isang malakas na pagtawa lang ang itinugon ng elemento habang nakaturo sa likod ni Emong. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang ina na sakal-sakal pa ng isang nilalang. Natutupok na ang bahay nila Emong, kaya't hindi niya makita ang muka ng elemento. Masyado mong itinuon ang isipan mo sa akin at hindi mo napansin ang kasama mo. Wala ka nang magagawa, bata. Hindi mo kayang pigilan ang kagaya namin. Ngayong mag-isa ka na lang naiwan. Siguradong mamamatay ka din. Tumingin ka sa paligid mo, batang manggaaw. Wika ng elementong nakadapo sa puno na nagpakilala bilang Sigmus. At yung elemento na pumatay sa kanyang ina ay si Polyon. Dalawang uri ng elemento na pinagsanib upang pigilan ang mga manggaaw. Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay, bata. Talikuran mo ang pagtugis sa mga aswang. Dahil kahit anong gawin mo, wala ka nang magagawa. Mag-isa ka na lang. Tumingin ka sa paligid mo. Wika ni Polyon, at halos hindi makapaniwala si Emong ng oras na yon. Dahil sa isang iglap, natupok ang buong baryo ng mga manggaaw. Naubos ang kanyang mga kamag-anak, pati na din ang mga kasamahan. Magkahalong galit at lungkot ang naramdaman ni Emong ng sandaling yon. Isinumpa niya sa kanyang sarili, sa puntod ng kanyang mga magulang, na ipagpapatuloy niya ang mga nasimulan ng kanyang angkan. Matapos mailibing ang mga labi ng kanyang mga kabaryo, mga kamag-anak at pamilya, pinili niyang lisanin ang kanilang baryo. Tinahak niya ang daan papunta sa isang bayan, patungo sa kabilang pulo. Hindi niya alam kung saan magsisimula ng oras na yun. Ang pakiramdam lang ni Emong, tila nawalan ng direksyon ng buhay niya. Halos gabi-gabi niyang napapaginipan ang mukha ng dalawang nilalang na pumatay sa kanyang mga magulang. Naupo siya sa ilalim ng puno sa tabi ng daanan. Nakatingin si Emong sa kawalan. Napadaan ang isang lalaki na nasa edad 50. Napansin nitong tulala si Emong, kaya kaagad niya itong nilapitan. Iho! Iho! Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka nandito? Sinong kasama mo? Tanong ng lalaki. Lumingon naman si Emong at tumugon. Wala po. Wala po akong kasama, Manong. Hindi nga po ako taga dito eh. Tugon ni Emong, at kaagad na nag-abot ng tubig yung lalaki sa kanya. Eto, uminom ka muna. Siya nga pala, ang pangalan ko ay Leo. Ikaw ba? Anong pangalan mo? Tanong ni Leo. Emmanuel ho. Pero pwede niyo po akong tawaging Emong. Taga kabilang isla po ako. Tugon ni Emong, habang ibinabalik ang sisidlan ng tubig kay Mang Leo.
Bakit ka ba napadpad sa lugar na to? Mamaya mo na nga sagutin yung mga tanong ko. Siguradong wala kang mapupuntahan, ano? Kaya halika, sumama ka muna sa bahay ko at doon ka manatili. Total, mag-isa lang naman ako doon eh. Alok ni Mang Leo kay Emong. Kaagad namang pumayag si Emong. Pagdating niya sa bahay ni Mang Leo ay kaagad siyang pinakain ng matanda. Mahahalatang gutom na gutom si Emong. At matapos niyang kumain, binigyan siya ng kasuotan ni Mang Leo. Puro putik at dugo kasi ang damit niya. Matapos niyang makapagpalit, sinabihan siya ni Mang Leo na matulog muna upang makabawi ng lakas. Ginawa naman ito ng binata. Habang natutulog, napansin niya ang suot niyang medalyon ni Emong. May simbolo ito ng Arkanghel ni San Miguel habang pumapatay ng isang diablo. Dito na napagtanto ni Mang Leo, nakasapi si Emong ng pangkat ng mga manunugis. Makalipas ang ilang oras, nagising si Emong. Kaagad siyang lumabas ng silid at nakita niya si Mang Leo na nakaupo sa sala. Nagbabasa ito ng isang libro. Gising ka na pala. Kamusta ang pakiramdam mo? Maayos ka ba? Tanong ni Mang Leo. Maayos naman po ako, Manong. Maraming salamat po pala sa tulong niyo. Tugon ni Emong at kaagad namang binanggit ni Mang Leo ang tungkol sa kanyang medalyon. Laking gulat ni Emong dahil may alam si Mang Leo tungkol sa samahang kinabibilangan niya. Ayon dito, marami sa mga manggaaw ang nagkalat sa San Lorenzo at isa si Mang Leo dito. Alam mo, Emong, ang mga manggaaw ay kinalat sa buong probinsya. Ang iba ay may tungkuling maghanap ng mga impormasyon, katulad ko. At yung iba naman, sila mismo ang nakikipaglaban. Alam mo, napakaswerte mo at nakita kita. Kilala ko ang tatay mo. Siya ang kasalukuyang pinuno ng mga manggaaw, hindi ba? Wika ni Mang Leo. Hindi makapaniwala si Emong dahil wala namang nabanggit ang kanyang ama tungkol sa mga lihim na sangay ng kanilang samahan. Ang alam lang ni Emong, kabilang siya sa isang mahabang linya ng angkan ng mga manggagamot. Opo, tama po kayo, Manong. Ang tatay ko ang pinuno ng mga manggaaw. Bago siya, patayin ng dalawang lahi ng aswang, si Sigmus at Polyon. Hindi na naituloy ni Emong ang kanyang sasabihin dahil kaagad na nagsalita si Mang Leo. Nako, nakaharap mo pala ang dalawang kinakatakotang pinuno ng mga aswang. Alam mo, Emong, dalawa lang sila sa mga lahi ng mga aswang na maaari nating makalaban. Kaya kailangan nating maganda. Lalong-lalo na, hindi natin alam kung kailan uli sila sasalakay. Wika ni Mang Leo. Pero Manong, hindi ko po kasi alam kung saan ako magsisimula eh. Ang totoo, litong-lito po ako. Hindi ko na nga din po kilala yung sarili ko eh. Para kasing nawala yung dahilan ko para magpatuloy sa lahat ng bagay na nasimulan ko. Simula nang mamatay yung mga magulang ko, Manong eh. Tugon ni Emong. Hinawakan ni Mang Leo ang kanyang balikat at nagsalita. Emong, ang pagkamatay ng mga magulang mo, ito ang gawin mong dahilan para magpatuloy. Ituloy mo ang sinimula ng ating samahan. Ikaw ang anak ng pinuno natin. Alam kong nasa dugo mo ang tapang ng iyong ama. Kaya bumangon ka. Ipagpatuloy mo ang naiwang tungkulin ng tatay mo. Wika ni Mang Leo. Nanumbalik sa isipan ni Emong ang lahat ng ibinilin sa kanya ng tatay niya. Isa na nga dito ang dahilan kung bakit sila naging mga manggaaw. Bukas na bukas, pupunta tayo sa bayan ng Kabagnaan. May gagawing pagpupulong ang ibang mga kasama natin. Wika ni Mang Leo.
Sorry. Game. Sorry. Pumiyok. Kinabukasan, maaga silang naglakbay papunta sa bayan ng Kabagnaan. Nagtungo sila sa isang lugar na hindi kalayuan sa mismong kabisera ng bayan at dito nakahimpil ang mga manggaaw. Nandito na tayo, Emong. Halika, magpunta tayo sa kubo ni Rigor. Hindi na naituloy ni Mang Leo ang sasabihin niya dahil kaagad na sumingit si Emong. Teka, Rigor? Mang Leo, ang pangalan po ng ninong ko ay Rigor. Hindi po kaya siya ang tinutukoy niyo? Tanong ni Emong. Ay hindi ko din alam, iho. Ikaw ang makakatukoy niyan pagdating natin doon. Halika na. Muling wika ni Mang Leo. Pagpasok nila sa loob ng nasabing kubo, kaagad nakita ni Emong ang isang pamilyar na lalaki. Ito nga ang ninong Rigor niya. Ninong? Ninong Rigor? Ikaw nga! Wika ni Emong. Si Rigor ay matalik na kaibigan ng tatay ni Emong. Malapit din ito sa kanya dahil ito ang nagturo ng kalahati ng kaalaman ni Emong. Emong? Anong ginagawa mo dito? Nasaan ang tatay at nanay mo? Tanong ni Rigor. Ngunit hindi na ito nagsalita nang makita niyang umiyak si Emong. Sa halip, nilapitan niya ito at niyayang lumabas ng kubo upang makapag-usap. Isinalaysay ni Emong ang lahat ng pangyayari. Ikinagulat ni Rigor nang marinig niya ang pangalang Sigmus at Pulyon. Ngunit, ang hindi niya lubos na maunawaan kung bakit sila mismo ang sumalakay sa baryong yon na pinamumunuan ng tatay ni Emong. Emong, may natatandaan ka bang huling sinabi ng tatay mo? O hindi kaya may sinabi ba siyang dahilan? Batay sa pagkakakilala ko sa dalawang taong nabanggit mo, hindi sila nangunguna sa pagsalakay sa kanilang mga kalaban. Kadalasan, mga tauhan lang nila ang gumagawa nun. Tanong ni Rigor. Hanggang sa naalala ni Emong ang sinabi ng tatay niya tungkol sa isang aswang na nakalaban nila kamakailan lang. Meron po, Ninong. Nabanggit sa akin ni tatay yung tungkol sa isang mutya na pagmamay-ari ng isang aswang na napatay nila. Pero ang alam ko po, binasag na yun ni tatay para hindi na magamit uli. Wika ni Emong. Alam ni Rigor ang tungkol sa bagay na yon. Kaya't kaagad niyang sinabi ang totoong dahilan kay Emong. Hindi yun binasag ng tatay mo, Emong. Itinago niya ito para sana gawing paing sa dalawang pinuno ng mga aswang. Pero siya pala ang nabitag sa patibong. Ang dahilan kung bakit hindi nagawang makalaban ng tatay mo, Emong, dahil mismo sa mutsyang aswang na hawak niya. May taglay itong panghigop, kaya't hindi gagana ang lahat ng dasal ng iyong ama. Pagpapaliwanag ni Rigor. Ito din ang hinala ni Emong. Dahil kung simpleng pag-atake lang ang ginawa ng mga aswang, kayang-kayang lumaban ng mga manggaaw. Lalong-lalo na kung nakapagkarga ng dasal ang kanyang ama. Kaso nga lang, huli na nang masabi ni Rigor ang lahat. Patay na ang kanyang ama. Emong, tatandaan mo, sa oras na nakaharap ka ng isang haring aswang o pinuno, basagin mo kaagad ang mutya nila hanggat maaari. Dahil kahit wala sa katawan ng mga aswang ang mutya, patuloy pa din silang paglilingkuran nito. Pagpapaliwanag ni Mang Rigor. Isang napakahalagang aral ang natutunan ni Emong ng araw na yun. Isang aral na kailanman hinding-hindi niya makakalimutan. Dahil ito ang naging dahilan ng kamatayan ng kanyang ama. Nang sumunod na araw, maagang ginising ni Rigor si Emong upang magsanay.
Bagaman marami nang nalalaman si Emong, sa palagay ni Rigor ay kukulangin pa rin ito kung ihahambing sa kanilang mga makakalaban. Ang mga bagay na itinuro namin sa iyo ng tatay mo ay kulang pa. Ang mga makakalaban natin ay hindi mga ordinaryong aswang. Sila'y mga purong dugo mula sa kanilang ninuno. Ang kapangyarihan nilang taglay ay higit na mas malakas kumpara sa pangkaraniwang aswang na nakakarap mo. Pagpapaliwanag ni Rigor. Alam ni Emong ang mga bagay na yon, pero hindi niya alam kung paanong papalakasin ang taglay niyang kakayahan. At ang tanging makakatulong sa kanya ay walang iba kung hindi si Ninong Rigor. Handa na po ako, Ninong. Ituro niyo po sa akin ang lahat ng kailangan kong malaman. Tugon ni Emong at kaagad na umalis si Rigor. Pagkabalik niya ay meron siyang hila-hilang 2 malaking aso. Nagtaka naman si Emong kung para saan ang mga asong yun. Teka, sandali lang, Ninong. Para saan po ba yung 2 aso na yan? Tanong ni Emong. Kaagad na pinunit ni Rigor ang damit ni Emong at pinaamoy doon sa mga aso. Ang pang-amoy ng mga aswang ay 10 beses na mas malakas kung ikukumpara sa mga asong ito. Kaya't kung hindi mo malalagpasan ng 2 aso, wala kang pag-asang makahuli ng isang aswang. Nagsimula na ang pagsasanay mo. Tumakbo ka na, Emong. Wika ni Rigor, sabay bitaw sa tali ng aso. Kaagad na tumakbo si Emong papasok sa kagubatan sa pag-aakalang malalagpasan niya ang mga aso. Kaso nga lang, ilang kilometro na ang tinakbo ni Emong, patuloy pa rin ang pagsunod ng mga aso sa kanya. Hanggang sa makarating siya sa isang ilog at nagwika si Emong ng, Siguro naman, hindi na ako masusundan ng 2 aso dito. Wika ni Emong at tumalon siya doon sa ilog. Ngunit laking gulat niya nang sumunod sa pagtalon ang 2 aso. Ilang sandali pa, tuluyan na lang sumuko si Emong at bumalik sa bahay ni Rigor. Sumakto naman na nakapaghanda na ito ng makakain. Tamang-tama ang dating mo, Emong. Halika, kumain ka muna. Wika ni Rigor. Nakita ni Rigor na hawak-hawak ni Emong ang 2 aso. Huhulaan ko, Emong. Nahuli ka ng mga alaga ko. Wika ni Rigor. Napangiti na lang si Emong dahil kahit anong gawin niya, hindi niya kayang lagpasan ang mga aso ni Rigor. At laking gulat niya nang sabihin ni Rigor na hindi pangkaraniwang aso ang mga alaga niya. Sinanay niya ito upang tumugis ng mga aswang at iba pang mga elemento na kalaban ng kanilang angkan. Kagaya ng mangkukulam, mambabarang at kapwa antingero na may masamang nagawa sa kanila. At dagdag pa ni Rigor, ang ilong ng mga asong ito ay nakakaamoy ng aura ng isang taong may kaalaman sa lihim na karunungan. At ito ang ginagamit nilang batayan upang matunton ang tao o hindi kaya elemento na tinutugis nila. Matapos ang pagkain, kaagad tinuruan ni Rigor si Emong ng mga paraan upang itago ang kanyang aura. Ilang buwan din ang iginugol ni Emong sa pagsasanay hanggang sa tuluyan niyang nagawa ito ng maayos. Maliban dito, itinuro din ni Rigor sa kanya ang lahat ng kaalaman sa pakikipaglaban ng kumbating pisikal at labang espiritual. Sa palagay ko, Emong, handa ka na. Wala na akong maituturo sa iyo. Pagbutihin mo lang ang pagsasanay sa sarili mong paraan. Tumuklas ka ng mga bagong kaalaman upang mas mapalakas ang iyong kapangyarihan at kakayahan. Wika ni Rigor. Masuring binabantayan din ni Mang Leo ang ginagawa nilang pagsasanay. Maging si Mang Leo ay humanga sa angkang bilis ni Emong sa pagkatuto.
mas lalo pa nilang nakita ang kakaibang talento ng binata. Napakahusay mo, Emong. Ano, Rigor? Napansin mo ba ang kakaibang bilis nitong si Emong? Hindi pang karaniwan. May binigay ba sa kanyang mutya ang kanyang ama? Tanong ni Mang Leo. Sa pagkakaalam ko, Mang Leo, wala naman maliban sa medalyon ng San Miguel. Wala na akong ibang nakitang gamit pa ni Emong. Nakita ko din siyang nagtanggal ng damit. Wala akong nakitang baon ng mutya o marka ng pinagbaunan sa katawan niya. Tugon ni Rigor. Sa hinala ng dalawa ay likas talaga ang kakayahang taglay ni Emong. Wala din kasing naikwento ang tatay ni Emong noong nabubuhay pa ito. Naging mapayapa ang pananatili ni Emong sa baryong pinamumunuan ni Rigor. Naging panatag ang binata. Ngunit ang hindi niya alam, isang kalunos-lunos na pangyayari ang muling magaganap sa kanya. Isang gabi, habang nag-iinuman silang tatlo kasama pa ang ibang mga kabaryo, dumating ang isang mensahero na tagapagbantay doon sa lugar. Punong-puno ito ng sugat sa katawan at kung hindi dahil sa kabayo, malamang hindi na ito nakabalik sa kanilang baryo. Kaagad nilang nilapitan ang mensahero at tinanong kung ano ang nangyari. Ngunit hindi na ito nakasagot at sa huling lakas niya ay itinuro niya ang kalangitan. Laking gulat ng lahat nang makita nila ang napakaraming lumilipad na elemento at pinagsusugod sila. Kanya-kanyang takbuhan ang mga tao para kumuha ng kanilang mga sandata. Inilikas din nila ang mga kababaihan at mga kabataan sa isang ligtas na lugar. Walang papalagpasin sa linya natin. Buong puwersa silang harangin upang hindi maabutan ng kabataan at mga kababaihan. Wika ni Rigor, sabay bunot ng kanyang talibong at kaagad ng sumugod. Nakasunod naman sa kanya si Mang Leo at Emong. Napatigil ang pangkat ni Rigor nang makita nilang hindi lang sa himpapawid nagmumula ang pagsalakay, maging sa lupa ay napakarami nilang kalaban. Alam na ni Rigor na hindi sasapat ang bilang nila. Kaagad niyang sinabihan si Emong na tumakas na, ngunit nagmatigas ang pinata. Hindi, Ninong. Lalaban ako kasama niyo. Kung mamamatay kayo dito, mamatamisin ko na ding mamatay kasama niyo. Wika ni Emong. Ngunit buo na ang loob ni Rigor. Kaagad niyang sinuntok sa sikmura si Emong at nawalan ito ng malay. Dali-dali namang binuhat ni Mang Leo si Emong papalayo doon sa lugar, sakay ng isang kabayo. At habang nakasakay, napalingon si Emong kay Rigor. Kitang-kita ni Emong kung paanong pinugutan ng ulo ng mga aswang ang ninong niya. Wala na siyang nagawa kung hindi ang sumigaw na lang. At habang papalayo sila doon sa baryo, ay siya namang pagkasira ng buong lugar. Wala na tayong magagawa, Emong. Tignan mo ang kalupitan ng mga aswang sa tao. Ngayon sabihin mo sa akin kung kulang ang dahilan upang labanan sila. Wika ni Mang Leo. Huminto sila sa gitna ng daan dahil may kung anong naramdaman ang kabayo at bigla na lang itong sumigaw ng napakalakas ng dahil sa takot. Sa harap nila ay may lumitaw na pangkat ng mga aswang. Kapag minalas ka nga naman, sige na, Emong, bumaba ka muna. Wika ni Mang Leo at kaagad nang bumaba si Emong sabay bunot ng kanyang itak. Ganon din ang ginawa ni Mang Leo. 6 na aswang ang humarang sa kanila ng mga oras na yon. Walang ya kayo. Pagbabayaran nyo yung ginawa nyo! Wika ni Emong, sabay sugod doon sa mga aswang. Dito na nakita ni Mang Leo ang taglay na bilis ni Emong. Maging ang mga natutunan niya kay Rigor ay nagamit niya sa labanan.
Habang tumatakbo si Emong ay nag-uusal siya ng dasal. At maniwala man kayo o hindi, literal na naglaho si Emong sa mata ni Mang Leo at laking gulat ng matanda nang makita niyang nasa likod na ito ng mga aswang. Tinaga niya ang lahat ng kalaban. Matapos niyang gawin yon ay kaagad na naman siyang nawala. Lumitaw uli sa tabi pa ng isang elemento at ginilitan ito ng leeg. Namangha si Mang Leo dahil hindi masundan ng mga aswang ang pagkilos ni Emong. Maging ang kanyang amoy at presensya, nawawala din. Sunod-sunod silang pinabagsak ni Emong. At matapos ng lahat ng yun, napatingin siya kay Mang Leo. Nanlaki ang mga mata niya at akmang sisigaw pa sana, kaso huli na ang lahat. Sinaksak ng isa sa mga aswang si Mang Leo mula sa likuran, gamit ng kanyang napakatulis na kuko. Napasigaw na lang si Emong, habang tinitignang unti-unting bumubulwak ang dugo mula sa bunganga ng matandang tumulong sa kanya. Dali-dali siyang tumakbo at inundayan ng taga ang aswang, at ilang ulit niya itong pinagtataga. Matapos nun ay kaagad niyang nilapitan si Mang Leo. Binuhat niya ito upang ikarga pa sana sa kabayo, ngunit pinigilan siya ng matanda. Emong, huwag ka nang mag-abala pa, Emong. Hanggang dito na lang talaga ako. Iligtas mo ang sarili mo. Dahil ikaw na lang ang natitirang pag-asa ng ating angkan. Ipagpatuloy mo ang pakikipaglaban. Tahakin mo ang daan palabas ng bayan ng Kabagdaan. Dadalhin ka nito sa isang baryo na pinamumunuan ng kapatid ko. Puntahan mo siya at sabihin mo ang nangyari. Umalis ka na, Emong, bago ka paabutan ng mga kalaban. Wika ni Mang Leo, at kaagad na itong binawian ng buhay. Dali-dali nang umalis si Emong. Walang paglagyan ang galit ni Emong ng mga oras na yun. Halos lahat ng madadaanan niyang kalaban ay kaagad niyang pinapatay. Ilang sandali pa ang lumipas. Tuluyan ng sumikat ang araw. Alam niya sa sarili niya sa pagkakataong iyon ay ligtas na siya. Kaya naman kaagad niyang tinahak ang daanang itinuro sa kanya ni Mang Leo. Sa gawing dulo, nakakita siya ng isang arko, palatandaan ng isang baryo. Nasabi niya sa kanyang sarili na marahil ito na ang baryong sinasabi ni Mang Leo sa kanya. Pagpasok niya doon sa lugar ay kaagad siyang bumaba ng kabayo. Lumapit siya sa isang tao upang magtanong. Mawalang galang na po. Maaari po bang magtanong? May hinahanap po kasi kong tao. Baka sakaling kilala niyo po siya. Tanong ni Emong. Abay, sino naman ang hinahanap mo, iho? Matagal na ako sa baryong to. Kaya baka nga kilala ko ang taong yon. Ano bang pangalan niya? Tugon ng babae. Almandro po. Almandro po ang pangalan niya. Kilala niyo po ba siya? Tugon ni Emong. Si Almandro yung manghihilot. Oo naman, sino bang hindi makakakilala sa kanya? Ay napakabuti nun. Nakikita mo ba yung bahay na yon sa tuktok ng burol? Yan ang bahay niya. Wika ng babae. Kaagad na nagpasalamat si Emong at tumuloy sa lugar na itinuro ng babae. Medyo malayo pala ang bahay nito sa mismong baryo. Pero batay na din sa sinabi ng babae, kilala pala ang kapatid ni Mang Leo na si Almandro, isang kilalang manghihilot doon sa lugar. Pagdating niya sa tuktok ng burol, kaagad niyang nakita ang bahay nito at napakadaming tao ng oras na yun. Pagpasok niya sa bakuran ay biglang nagtinginan ang mga tao sa kanya. Dumiretso lang siya sa paglalakad patungo sa bahay
At laking gulat niya nang pigilan siya ng isang lalaki. Hoy, sandali lang nakapila kaming lahat dito Magpapagamot ka ba? Doon ka sa likod, bawal singit! Wika ng lalaki. Kaagad namang tumugon si Emong. Ay, pasensya na po pero hindi po ako magpapagamot. May mahalaga akong pakay kay Almandro. Pinadala ko ng kapatid niyang si Leo. Wika ni Emong. Hindi pa man niya natatapos ang sasabihin, bigla na lang lumabas ang isang lalaki na nasa loob ng bahay. Halos kasing edad niya lang ang lalaking ito. Sinong walang yayong tumatawag sa aking Mang Almandro? Ikaw? Wika ng isang lalaki. Ako po ba yung tinutukoy niyo? Tanong ni Emong at kaagad siyang nilapitan ni Almandro. Sino pa nga ba? Ikaw lang naman ang dayo sa lugar. Dahil kung hindi ka dayo, dapat alam mong hindi pa ganun katanda ang tinatawag mong manong. Sabihin mo nga sa akin kung anong sadya mo at bakit ka pinapunta ng kapatid ko. Wika ni Almandro. Napaatras si Emong at mautal-utal na sumagot. Kwan po kasi. Pwede po bang doon na lang tayo sa loob ng bahay niyo mag-usap? Medyo masailan po kasi yung impormasyon na dala ko tungkol sa mga manggaaw. Wika ni Emong at kaagad na tinakpan ni Almandro ang bunganga niya. Hoy, huwag kang maingay. Halika doon tayo sa loob, bilisan mo. Kayo dyan, lahat na nandito para magpahilot. Umuwi na kayo. Bumalik na lang kayo bukas ng umaga. O hindi kaya wag na kayong bumalik kahit kailan. Wika ni Almandro sa mga tao. Nagsialisa naman ang mga tao habang tumatawa dahil talagang mapagbiro itong si Almandro. At nang silang dalawa na lang ang naiwan doon sa lugar, dito na naging seryoso ang lahat. Sabihin mo sa akin, wala na ang kapatid ko. Patay na siya, tama ba? Tanong ni Almandro kay Emong. Tumangulang ng isang beses ang binata bilang pagtugon. Sabi ko na nga ba, ito ang usapan namin ng kapatid ko. Kahit kailan, hindi kami magpapatid ng balita sa isa't isa hanggat walang namamatay sa amin. Ito ay para na din sa kaligtasan naming dalawa. Kaya ikwento mo sa akin kung paanong namatay ang kuya ko. Wika ni Almandro at kaagad nang isinalaysay ni Emong ang nangyari. Bagaman hindi matanggap ni Almandro ang kamatayan ng kapatid, pinili niyang huminahon at pakinggan ang kwento ni Emong. Dahil alam niya din sa kanyang sarili na ang tinahak nilang landas, iisang bagay lang ang may kasiguraduhan. Ito ay ang kamatayan. Grabe, mga idolong kaninuno. Para sa akin, iba din yung kwento nito ni Emong. Napakasakit din nung nangyari sa kanya. Isipin nyo, lahat ng taong napapalapit sa kanya, lahat ng taong tumutulong sa kanya ay nalalagay sa peligro. Ilang tao na yung namatay dahil sa paglapit ni Emong. Ilan pa kaya yung madadamay? Saka, ano ba talagang dahilan ng lahat ng kaguluhan? Sino ba talaga yung may pakana? Ano ba talaga yung pinagmula ng gulo? Malalaman natin yan, mga kaninuno. Masasagot ang lahat ng katanungan sa mga paparating na yugto ng kwento ni Emong. Kaya kita-kits tayo sa susunod na episodes ng ating kwento. Maraming salamat. Bye!